Kaya kong makita yung mga other entities. Other entities yung sasabihin ko kasi hindi lang multo. Minsan may mga... Tapos makikita mo yung katawan mo na tulog. Kaya mong tumagos sa pader. Mas malala siya sa third eye. Nasabihan na rin ako ng pare kasi nakaka-attract na daw. Pag hindi ka na nakabalik kasi may ibang sumakay, for short, sasapian ka na. Ako, nahirapan ako makabalik. Ilang bangon ko na, kaya natatakot yung family ko sa akin. Nalalaman ko na lang na multo siya kasi sasabihin ng mga tao sa akin na walang ganun. Tayo lang nandito. Oh, you can see me? Pumunta kami sa isang sinihan. Ang namumutla na siya. Tapos para kasing may sumisipa eh. Eh kasi ba't kasi tayo pumesto dun sa harap nung lalaki? Hinila nila ako lahat palabas. Yung mga second-hand na furniture po, may mga sumasama po mga multo dun sa... Oo naman. Yes. Push nyo lang. Nafe-feel ko na may sumisilip sa akin ng patibarek. Yung nakikita ko na yung sugatan niyang paa, bumababa doon sa hagdan. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako na talagang pasukin. Kaya ka hinihila is kasi siya na magte-take over. Lumabas yung totoong pusa nila. Galing sa labas. So sino yung nasa tabi ng hipag ko? Gihis yung pusa ng walang tao. Alam mo na yun. Mga kalaro mo sa'yo, 5 kayo pero sa tingin mo 6 kayo. Ang hirap. Sobrang hirap. I feel so alone. I feel so left out. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello, ako si Vanessa at meron akong psychic ability. Kaya kong mag-astral projection or yung meaning nun is kapag natutulog ako, kaya kong makaalis sa body ko at nakikita ko yung mga nakakatakot na mga bagay or pwede din naman na kaya ko magparamdam sa mga tao sa paligid ko. And naging interested akong magpa-interview dito para lang sabihin na baka kasi hindi lang ako yung nag-iisang ganito. Gusto ko lang sabihin na hindi kayo nag-iisa, tsaka kaya nyo yan. So, yung experience ko is more of kung nanonood kayo ng Insidious, medyo ganun siya. Na-mention niyo po na nag-astral projection po kayo. No? Pwede niyo po bang mas ma-expound pa po sa amin? Ano po ba yung astral projection bukod sa out-of-body experience? Doon din po, ano po bang ibig niyo po sabihin doon? Out-of-body experience, ganun? Yung astral projection, siya yung pag kunwari natutulog ka, tapos magigising ka, akala mo gising ka, tapos makikita mo yung katawan mo na tulog, pero hindi ka patay. So, yun yung astral projection. Yun yung tipo na kaya mong tumagos sa pader, pero doon lang sa lugar. Hindi naman ito yung tipo na kaya mong pumunta ng ibang bansa. Doon lang sa lugar. Tapos, mararamdaman ka ng mga kasama mo. Sa akin, for example, natulog ako ng tanghali, tapos yung nanay ko naghuhugas sa labas ng mga plato. Hindi ko pa kasi alam na nag-astral projection na naman pala ako. So, bigla ko siyang niyakap. Nagulat ako na ang reaksyon ng nanay ko is, di ba normally kapag nanay, yayakap yung pabalik, uy, naglalambing yung anak ko. Kinilabutan siya. Tapos nagsabi siya sa akin na, Nis, tulog ka, gumising ka na, wag mo kong takutin, hindi maganda yan. So, dun ko nalaman, pagtingin ko sa kwarto ko, kasi excited akong bumangon eh. Uy, nagising ako, aba, hindi ako makatulog, gising na nga lang ako. Pagtingin ko dun sa kwarto, tulog pala ako. So, yun yung astral projection. And at the same time, pag nakaganong state ako, mas kaya kong makita yung nasa paligid ko. Kaya kong makita yung mga other entities. Other entities yung sasabihin ko kasi hindi lang multo. Minsan may mga... Hindi ko masabi kung demonyo eh, pero nakakatakot. Nakakatakot. Parang ganun. So, ganun siya. Masasabi kong mas malala siya sa third eye. Kasi pag third eye, medyo may rest ka. Pag tulog ka, okay ka na. But sa akin, hindi. Tapos siguro pag astral projection, di ko alam, pero madalas nilalapitan ako ng mga may third eye. Tinatanong nila ako, may nakikita silang kakaiba sa akin. Lagi ko nga tinatanong, anong kakaiba sa akin?
Parang ganun. Tapos sabi nila, kasi parang may kakaiba sa'yo. Parang iba yung aura mo sa lahat na nakikita namin. Tapos doon sila nagtatanong sa akin. Kasi for astral projection, mas detailed yung nakikita ko. Even yung mga dating tumira, may multo bang lingering doon or what. Paano po yun? Ano mangyayari pag kunwari po hindi kayo bumalik or hindi kayo makabalik? Ano pong consequences po? Yung consequences, actually ito, hindi to dahil na-experience ko na may instance kasi ng buhay ko na parang may gustong lumapit na entity sa katawan ko. Kasi nga, nung kabataan ko, I play around. Ang saya tumatagos ka, kaya mong takutin yung mga tao sa paligid mo. So, ang nakakatakot doon sa part na yon is kapag hindi ka na nakabalik kasi may ibang sumakay, for short, sasapian ka na. Hindi ka na makakabalik na overthrow ka ng sa sarili mong katawan. So, siguro yun yung parang kapalit nun na hindi maganda. Kumbaga ako, natutulog ako na parang may silent battle ako. Ang goal is dapat hindi ako magising sa ganong state. Kasi nga, nasabihan na rin ako ng pare kasi may instance nga ako na parang muntik ako masapian na kasi nakaka-attract na daw. Masyado na daw akong carefree dun sa ginagawa ko. Which is, di ko alam na yung pala yung consequences nung ginagawa ko. Nabanggit niya po no, na nung bata pa po kayo, naglalaro-laro po kayo. Kailan pa po ba nag-start yung pag-astral projection po ninyo? Sa pinaka naaalala ko, first time kong na-experience na nakita yung katawan ko na tulog ako is 5 years old ako. Nung 5 years old na yun, ang nangyari kasi nun, akala ko, dalawa lang kasi kaming magkapatid. Akala ko, 3 kami. May tumatawag sa akin na isang babae and it turns out na ate ko siya. Bumangon ako, pagkabangon ko, naglaro kami, kamukha ko siya. Talagang hindi ko masasabing imagination ko lang siya. Kasi wala siyang kamukha na, alam mo yung nakita ko sa TV or what. Tsaka bata pa ako noon eh. Pero kahawig namin siya. So alam ko yung itsura niya. Yung ngayon lagi ko sinasabi na kung isa lang akong artist, kaya kong i-drawing lahat ng itsura na nakikita ko. Ayun, naglaro kami. Tapos, turns out, ito palang ate ko na to is patay na. Hindi siya sa amin sinabi ng parents ko kasi masyado silang nasaktan na tong kapatid ko na to. Pero kasi nung sinabi ko yung detailed na, sabi ko, kwento niya sa akin na nilagay niyo daw siya sa garapon. Kasi nga nilibing, parang ganun. And bigla na lang umiyak yung nanay ko. Siguro pero mga 7 years old na ako kasi 2 years na in denial yung nanay ko. And yung family ko, buong family ko na I have this ability. Pero the more na mas nagkukwento yung ate ko, the more mas nagtutugma yung kwento to the point na tinuro ko pa sa parents ko kung saan siya nilibing. Hindi ako nag-cringe nung time na yun kasi bata pa ako. Hindi ko naiintindihan yung difference ng life and death. Pero pag nilulook back ko siya ngayon, parang, oh my God, ganun pala ka-intense yung mga ginawa ko, kaya natatakot yung family ko sa akin. Tapos napaka-detailed na nung mga kwento ko sa kanila. To the point na kaya ko talaga sabihin, dyan namatay yan. Yung mga ganun. Paano po ba nangyayari yan? Matutulog lang po kayo tapos bigla na lang pong ganun? Or meron po kayo parang, let's say, ritual na ginagawa, ganun? Parang ang hirap naman ng ritual. Hindi, natutulog lang ako. Ang napapansin ko sa sarili ko, kapag bigla akong nagmamadaling magising, dun na. So ngayon, ang ano ko na rin sa sarili ko is, kapag nagigising ako, kukurutin ko muna yung sarili ko. Or lilingon muna ako. Baka kasi bumangon na naman ako, tapos nakikita ko na naman yung body ko na naghiwalay na kami. Hindi ko siya makontrol. How I wish na ko-control ko siya. Marami na lumapit sa akin na mga different groups. Parang inaano nila ako. Nire-recruit. Siguro yung pinakaunang recruit sa akin ng parang mga paranormal experts is elementary. Ganun ako kabata. Nahahanap nila ako. Hindi ko alam kung ba't nila ako nahahanap. Lagi nilang binibenta sa akin na tuturuan ka namin para
makontrol mo pa yan, maganda kang medium, ikaw yung eksaktong makakahanap ng mga krimen. Pero yun, mas pinili ng family ko, and lagi naman sa akin ina-explain, especially ng mom ko, na mas okay mamuhay ng normal kesa magpunta doon. Mag-aral na lang daw ako maigi kesa mag-focus sa ganun. Though yung kapatid ko, sobrang push niya ako na, sige, ituloy mo na yan. Okay lang yan, kakaiba yan. Pero mas naintindihan ko na yung parents ko na sinasabi nila sa akin na, hindi, delikado yan for you. And I'm very, very thankful na talagang sinabi sa akin yun ng parents ko na ganun. Iniingatan talaga nila ako. Sa pamilya namin, in every generation, there's one. Pero kasi sa pamilya namin, magkakaibang ability. Actually, yung mom ko yung protective sa akin kasi guilty siya. Galing kasi sa lahi niya. Yung lahi ng mom ko, hindi mom ko, pero yung kapatid niya, matindi yung third eye. To the point na parang hindi na nakaya ng kontrolin kasi nilalapitan na daw siya ng lahat ng mga... Para kasi yung mga multo medyo may networking yan eh, na tipo. So parang ang dami nang humihingi ng tulong sa kanya, hindi na kaya ng ano niya, to the point na parang nagpaalaga na siya sa albularyo. Per generation, there is one. And unfortunately, sa amin, kaya laging yung mom ko, siguro yun, yung muntik akong sapian, talagang umiiyak siyang, bakit ikaw pa? Yung sinasabi niya. So yun, sa case ko, more of lahi siya. Kaya sa totoo lang, kinakabahan kami ng husband ko sa magiging anak ko. Pero sana hindi na sa akin. Sana basta yun. Sana mapunta naman or mahirap, sobrang hirap. Pero kayo po, hindi po kayo nakakita ng multo habang gising po kayo. Kailangan po, tulog po kayo, ganun po. Pag gising ako, actually, nakakakita ko ng multo. Pero, hindi ako kasing talas ng mga may third eye. Kasi, siguro kasi doon na rin sa parang practice ko na maniwala kayo at hindi ako, yung may advocacy na parang, uy, totoo ang mga multo. Sa totoo lang, hindi din ako naniniwala. Sa lahat na na-experience ko, hindi pa rin ako naniniwala sa multo at aswang. Kasi napakarami na kasing instances talaga na nangyari sa akin na parang, sige na nga, sige na. So, nakakakita pa rin talaga ako. Hindi kasi ako pala isip na, siguro multo to. Hindi ako pala isip ng ganun. Pero nalalaman ko na lang na multo siya kasi sasabihin ng mga tao sa akin na, Nes, walang ganun. Tayo lang nandito. Siguro yung isa sa mga sample ko, kasi 'di ba sabi nga nung mom ko, parang Elsa conceal, don't feel, don't let them in, wag ko daw talaga ipahalata. All my life, I've been hiding this ability, except to my husband. Kasi husband ko siya, Diyos ko, kitang-kita niya mga nangyayari, nafe-feel niya, kahit na hindi rin siya naniniwala sa multo. Meron akong instance nung college ako, wala naman akong balak sabihin sa friends ko kasi baka layuan nila ako, yung stigmatism na gano'n. Tapos, kinakabahan pala yung katabi ko kasi parang may sumisipa daw sa... Pumunta kami sa isang sinihan, tapos yung itong kaibigan ko, parang namumutla na siya. Tapos kinamusta namin siya. Ano nangyari sa'yo? Sabi niya, parang kasing may sumisipa sa likuran ko. Ayan. Diyan yan sa Bimapa, may mga multo talaga. May sinihan talaga dyan, very well known yan. Yan. Tapos, sabi ko, kasi ba't kasi tayo pumesto dun sa harap nung lalaki na nanonood din ng sinihan? Malamang sisipain ka talaga niyan, ang luwag-luwag ng sinihan, tapos pumesto tayo sa likod niya. Tapos, hinila nila ako lahat palabas. To the point, yung tipong nagsigawan, halika na. Tapos, ano nangyari? Tapos, pagkalabas, sabi nila sa akin, Nis, tayo lang nanood ng sine. Walang lalaki sa likuran. Sabi ko, hindi, may lalaki sa likuran. Pero yun, na-feel nila kasi lahat pala sila, except me, is kinikilabutan pala sila pagpasok ng sinihan. Ako naman, pagkapasok ng sinihan, nagtataka ako. Kasi di ba normally kapag mga sinihan, ba't ka pupwesto sa laki ng sinihan, sa luwag niyan, lalo na kapag wala masyadong tao, ba't ka pupwesto doon sa harap ng may nakaupo na? Pwede ka naman lumayo, di ba? Kahit one seat away. Pero doon talaga yung pumesto yung friend ko na to na kinikilabutan na para may sumisipa daw sa likod niya. Tapos yun, turns out, hindi pala, multo pala siya.
Mga ganong instances. Di po ba kayo nababaliw niya na minsan hindi nyo na po alam yung reality sa, alam niyo po yun, na multo pala to? Actually, hindi naman sa nababaliw, pero I have my doubts. Ang ginagawa ko is, unang-una, hindi ko na sinasabi sa mga kasama ko or nililimitahan kong sabihin sa mga kasama ko kung ilan or nasaan, unless tanungin nila ako. Hindi ako yung tipong proud na, uy guys, may nakikita ako. Hindi ganun. Kasi lagi din pinapaintindi sa akin ng parents ko, nakakatakot daw for normal people yung mga sinasabi ko. Naiintindihan ko naman sobrang naiintindihan ko. Kasi yun nga, sa family namin, ako lang yung ganun. Natatakot sila. So ngayon, nire-respeto ko na. But kapag kunwari, may nagpapakonsult sa akin na kinikilabutan po ako ngayon, may kasama po ba ako? Unang-una, tinatanong ko muna, handa ka ba sa sasabihin ko? Kasi baka mamaya, diba, ayoko mabash, ayoko hindi ganun. Very decent lang tayo dito, pero very open din ako sa mga nakikita ko. Mukhang ang dami niyo pong experiences habang gising at tulog. Restless, sa totoo lang, restless. Pwede niyo po ba kaming makwentuhan pa ng mga experiences niyo po dyan? Yung parang pinakatumatak po sa isipan. Yung pinakatumatak sa akin, yung muntik akong masapian, yung sinasabi ko kanina. Kasi, bumili yung parents ko ng double deck na second hand. Ewan ko nung trip nila. Kasi may joke sa family namin Actually, hindi lang sa inner family ko ha. Alam ng aunties and uncles ko. Kasi ilang beses na yung ability ko nakatulong sa kanila. Ngayon, bumili ng second hand kasi sabi nila, naku, kaya naman hulaan ni Ness kung may multo yan. Ganun ganun ka-confident ng pamilya ko. Di ko alam kung binibenta nila ako. Ako yung ginagawa nilang tester. Wait, yung mga second-hand na furniture po, may mga sumasama po mga multo dun sa... Oo naman. Yes. Push nyo lang. Meron. Kasi, alam nyo, eto share ko lang. Kung may emotional attachment ka sa gamit, kuwari doon ka pinatay, may chance sasama ka doon Oo, meron. Kaya nga takot ako sa mga, ano yung tawag doon? Yung mga ukay-ukay. Baka kasi di ko mapanindigan. Oo, meron. Totoo ang mga antiques. Actually, for someone like me it's interesting. Kaya ko makita pas nun Kaya ko makita kung anong meron doon. Pero syempre, wag na. Sabi nga ng nanay ko, wag na daw So wag na. Masano rin tayo. Pero yes, meron. Meron din naman mga napapadaan lang. Like, magtataka ka, wala namang multo dito, pero bakit may nagparamdam today? May literal ang ghost month. Literal ang ghost month. Totoo po yun. As per my experience napakadami ko na-view kapag ghost month. Pero yun, going back, dun sa kong kwento is, ayun, so, malala pala yung double deck na yun. Napakalala pala niya. Kasi it feels na may pinatay dun. Kasi nakakatakot yung itsura niya. Very mapanakit. So, ang story nun, double deck siya, natulog sa taas yung kapatid ko, ako sa baba. Yung kapatid ko, hindi niya kinayang matulog doon. Lagi daw kasi siyang nananaginip, may katabi siyang babae na sugatan. Na kulot-kulot, na Ako naman, naririnig ko or nafe-feel ko may something sa taas. Pero nga kasi, hindi nga ako yung tipo na sasabihin ko sa'yo na, uy, may nafe-feel ako. Ayoko manakot. That's the first thing. Pinaka-ayokong nananakot. Hindi power tripping yung abilities na ganito. Mas dapat tumutulong siya kaysa nananakot. So, quiet lang ako kasi akala ko naman okay lang si kuya, ganyan. Hindi kinaya ng kapatid ko to the point umiiyak. Bata pa kami, mga high school, ganyan. Mga high school kami noon. Ayaw ng kapatid ko. Tapos, lumipat siya ng kwarto, iniwan niya ako doon. Sabi naman ng kapatid ko, strong naman yan si Ness, kaya niya yan. Ganon. Adi, sige. Okay lang, binili ng parents ko, magtatampo pag di ko ginamit. And then, little by little, every day, nafe-feel ko na may sumisilip sa akin ng patiwarik. Yung parang nag-slide siya, yung binibigla kang bulaga, yung gumaganon. Sa akin, nakasmile siya, sugatan, babae, kulot. Little by little yun Sa dami ng experience ko sa mga ganyan, hindi ako madaling matatakot. Medyo nagpapanik na ako na medyo nag-iba yung tactics.
Ngayon, nakikita ko na yung sugatan niyang paa, bumababa doon sa hagdan. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin talaga ako pag naaalala ko. Parang, nakikita ko, bumababa siya sa hagdan, sugatan yung binti niya. Parang tortured. Bumababa na siya. Ano yun months. Nung first month, silip-silip. Nung second month, bumababa na. Nung ika-third month, puja, nasa baba na. Nanghihila na. Sinabi ko na sa parents ko, sabi ko, hindi ko na po kaya. Alisin nyo na po yung double deck. Para awa nyo na po. Napaka-restless ko na po. Ganun. Kasi parang yung lahat ng gabi ko, struggle lang dun. Pero nagpe-pray ako. Nag-ano ko talaga. Nagpe-pray ako, ganyan. Kasi naniniwala ako dun sa faith. Hindi ako pinansin ng parents ko. Parang sabi, di kaya mo yan. Parang ganun lang. Tapos, yung pinaka-weird nun, hinihila niya ako palabas ng pinto ng kwarto ko. Pero ano na to I think naglalaban ng astral kami nito. Kasi hinihila niya ako, tapos yung likod ng kwarto ko, nakikita ko, hindi yung bahay namin, but something white. Pure white, ganon. Hinihila niya ako, tapos ako ayoko. Kasi ako sa sarili ko, oo, playful akong nilalang. Pero kapag may humihila sa akin, hindi ako sasama, di ba? Bakit ako sasama doon? Hinihila ako. Tapos, hinahagis ko lahat ng unan, ng kumot na makikita ko, parang lumayo ka. Biglang ina-snap, maririnig ko yung nanay ko na, "Uy, gumising ka, Nes, gumising ka." By the way, take note lang, nung natulog ako, maayos yung kwarto. Paggising ko, kung paano ko tinapon yung mga pillow, yung kumot, ganun yung kwarto ko. Nagalit ang nanay ko. Ang sabi niya sa akin, ba't ka nagkakalat, tulog ka? Ano na namang ginawa mo? So, ang sakit sa ulo ko noon. Yun ata yung first time in my entire life na sobrang sakit sa ulo ko noon. Kasi iniisip ko hanggang school, ba't nangyari sa akin yun? Parang medyo tumatagos na siya sa reality Kasi nagkakalat na yung mga gamit. Iba na yun Parang nakakatakot na siya. Siguro mga 1 week kaming ganun ng labanan. To the point na papansin na ako sa school namin, puyat daw ako lagi. Kasi umabot ako sa point, ayoko na matulog. Ayoko na talaga matulog. Ayun. Tapos, yung pinaka-final na talagang naniwala na sa akin yung parents ko is, nung nahawakan ako ng masakit. Tapos, ganito yung pagkakahawak sa akin, masakit. Sobrang lakas ng grip. Hinihila kasi talaga ako sa liwanag Literal yung hinihila sa liwanag. Hinihila ako. Ayoko. Ganon. Ginising ulit ako ng nanay ko. Ano nangyayari sa'yo? Madaling araw yun mga 2:00. Yan, mga nakakatakot na oras talaga yun. Mga 2:00 na yan Tapos yun, pagkagising ko, may marka ng kamay dito sa, arms. Yan, sa arms ko. Natakot yung nanay ko. Nakita nung nanay ko yun. Siyempre natakot din ako kasi grabe yung yung tipong nagpasana kasi hinawakan ka ng kamay. Ganun. Kasi sobrang sakit talaga. Tsaka masakit. Tiningnan ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, wala yan. Baka siya lang yan. Nawakan niya sarili niya. Pero, nung tiningnan nila, or parang nilapat nila yung kamay, kasi syempre sino humawak sa akin, nilapat ang kamay, walang ka-fit. And kitang-kita dun sa hinawakan, umano yung kuko. Bumaon yung kuko. Ayun, kinabukas. Nag-decide yung nanay ko na naghanap sila ng medyo exorcism priest. Doon ko first time nalaman narinig kung ano ako. Sinampol sa akin na nag-astral project ka, na itong parang last na encounter mo is gusto ka na talagang pasukin, kaya ka hinihila is kasi siya na magte-take over. Sanib na yung inano sa akin. Siyempre, nag-sorry sa akin yung parents ko noon kasi months ko siyang struggle. I'm an honor student, by the way. Kaso, with what happened, bumaba grades ko. Wala akong tulog Ano talaga? Ayoko na matulog. Tapos, nag-sorry sila sa akin, ganyan. Inalis yung double deck. And from that then, nung inalis yung double deck, naging okay ako. Instant. Wala na talaga. Okay na. So, siguro yun yung parang pinaka-unforgettable na nangyari. Hindi lang sa akin, pero hanggang doon sa parents ko na, ay, kailangan ko na talagang seryosohin to. May ganito talaga siya. Tsaka,
Medyo mahirap kasi sabihin imagination siya eh. High school na ako, dapat ang iniisip ko nun crushes. 'Di ba? High school na ako eh. Bakit puro multo-multo ang inaatupag ko, 'di ba? Hindi naman ako yung weird kid sa school. Actually, may mga positions nga ako doon. So, masyado akong occupied para gawin to. Pero even sa school, nalaman ng mga close friends ko kasi hindi yung about doon sa double deck, but my ability. Because I was able to guide ayun, may mga nalaman sila na nakikita ko talaga. Curious lang po ko, yung mga nakikita niyo po bang entity pagka nag-astral project kayo? Kaya niyo po silang kausapin po? Yung makakausap niyo po talaga na parang, ganito po, nag-uusap tayo, kaya po ba yung gano'n? Oo. Oo, and ang sabi sa akin ng pare, tigilan ko. Sinabihan din yung family ko na dapat sinasabihan akong tigilan. Actually, kaya ko. Hanggang paggising ko, naaalala ko yung pangalan, yung year na namatay, kung saan. And then, since, by the way, ang work ko kasi nasa IT ako. So, syempre, technically equipped. Nasa search ko. Ang sakit sa ulo or parang, oh my God, totoo pala. Nahahanap ko legit. Legit yung mga names. Hindi ko siya imagination. Kasi again nga, nandun ako sa parang, totoo ba yun? Baka ina-imagine ko lang na nakikipag-usap ako sa patay. Pero yes, nakakausap ko. Yun sa history ng lugar, may times kasi na hindi na to more of astral projection. Pero pag nag-i-stay ako doon sa lugar, nakikita ko kung ano yung mga past nun or yung mga gustong ipakita ng nagmumulto sa akin nun. Hindi naman nagmumulto, pero ano yung mga negative effect nung mga negative entities doon. Yung parang, alam mo yung kapag papasok ka sa lugar tapos parang kinikilabutan ka. Yung normal ka pa nga lang, wala ka nakikita, kinikilabutan ka na. Sa akin, pag dinala mo ko doon, masasabi ko kung nasaan, ano nangyari doon. Medyo ganun siya. So, medyo investigative effect talaga. Kaya hindi rin naman nagtataka yung family ko kung bakit ilang beses na may nag-try talaga sa akin mag-recruit ng mga paranormal experts about it. Eh siguro itong sa part na to, yung sa astral projection, yung kinukwento ka kasi puro katatakutan eh. Doon naman tayo sa good side. Sa good side naman. Yes, may good side siya. Good side is kasi, well, isa to sa madami kong kwento na yung auntie ko kasi, may baby siya. Dumalaw siya sa amin. Tapos, itong pinsan ko na to, ano siya, hindi matigil yung pag-iyak. Yung ate ko kasi, ang laki ng paniniwala niya sa abilities ko. Sabi niya sa akin, Nes, baka naman makita mo ang historyo nangyayari sa pinsan mo. Kasi nga, before that, madami akong past experiences, kahit nung dalaga pa yung auntie ko na yun, na, alam mo yun, may ability din kasi ako na parang, hindi ako papasok kasi feeling ko may bad na mangyayari. Tapos, it really happens. Hindi ko alam kung part siya ng astral projection ko, pero may ganun din akong guts. Kaya naniniwala sa akin yung auntie ko. Tapos sabi ko, sige, tapos may mga lumalapit pa nga sa akin kamag-anak, feeling nila inaaswang sila. Sino yun? Nasaan? Hindi ko nasasabi yung exact name ha. Pero sasabihin ko, may kapitbahay ba kayong lalaking kalbo? Na parang yun kasi yung kung ano man yung nafe-feel mo, parang siya yun eh. Tapos nagkikringe sila na, hindi pa naman nakakapunta si Nes doon. Bakit niya alam? Nadi-describe pa niya saan nakatira. So yun, going back dun sa auntie ko. Ayun, so dahil dun sa mga experiences na yun. Tapos sabi ko, sige po auntie, tingnan ko magagawa ko. Ako, pag nagsasabi naman akong ganun, hindi yun parang, Nes, dapat may lalabas, dapat may lalabas, dapat may masabi ka. Hindi. Nagpipray lang ako, God, ikaw na bahala. Pero please, wag niyo naman po akong pabayaan, baka di na ako makabalik. Parang ganon. Siyempre, nagstay sila sa amin, natulog. Nung sobrang naiiyak nung pinsan ko, napanaginipan ko kasi na parang may babae na parang hawak-hawak niya yung pinsan ko, tapos parang tinuturo niya palabas. Parang ganon. Tapos parang, yung hawak niya kasi parang sinasakal. Parang ganon. Tapos may tinuturo siya. Ganyan. Tapos parang nakita ko puti siya. So, ewan ko, kita ko puti. It can be either simbahan lang naman o hospital. So, sinabi ko yun sa auntie ko. Sabi ko, auntie, ayaw niyo bang magsimba at
pa-check sa ospital. Wala lang baka lang. Sobrang OA na nung iyak nung pinsan ko. Sige, try nila. Try lang nilang ganun. Punta sila sa simbahan, iyak pa rin ang iyak. Pumunta sila ng hospital. Turns out, ilang oras na lang pala, mapupuno na pala ng tubig yung utak ng pinsan ko. Parang may hydro something siya. Na it's a matter of, na lang pala, it's a matter of hours. Ano pa nun, kasi nagtatalo pa yung auntie ko tsaka yung asawa niya. Kasi parang sabi niya, sus, maniwala ka, di naman ako naniniwala sa mga ganyan. Which is okay lang naman kapag di naniniwala sa akin. But yung auntie ko nag-insist siya, hindi yun yung parang sinabi niya. So, natin. So, ayun. Yun siguro yung parang hanggang ngayon, thankful yung auntie ko na yun sa akin. Lagi niyang naaalala yun na nasave ko talaga yung isa sa mga anak niya. Dahil lang doon sa parang panaginip ko na medyo ako na minsan kasi ako na rin nag-i-interpret nung panaginip ko na yun. Tapos yun, naligtas yung auntie ko na yun. May nabanggit po kayo kanina in the middle of your story po, yung kalbo po, yung parang aswang. Kalbo, aswang, okay. Kasi yung hipag ko naman, yung kapatid naman ng yung asawa naman ng kapatid ko, feeling do kasi nila, inaaswang siya. Again, hindi kasi namin finifeed yung mga kwentuhang nakakatakot Ewan ko, especially me. Tapos, nagkaroon kasi na experience itong kapatid ko na isang gabi, panggabi kasi siya, isang gabi, tapos pag akyat niya doon sa room, nag-alaga kasi sila ng pusa. Kasi pinayuhan ko din mag-alaga sila ng pusa. Tapos nakita niya yung hipag ko na parang binabangungot. Tapos nakatingin yung pusa doon sa hipag ko. Tapos ang napapanaginipan pala nung hipag ko is mamamatay yung baby niya or inaaswang siya. Tapos, syempre, itatry na sanang gisingin ng kapatid ko. Nakita niya yung pusa, dinedma lang naman niya kasi pusa nila yun. Tapos, lumabas yung totoong pusa nila. Galing sa labas. So, sino? Yung nasa tabi ng hipag ko. Tapos, nung na yun, syempre nag-hysterical yung kapatid ko, sino ka? Ang unang ginawa or intuition nung pusang hindi niya kilala, tumakbo palabas ng bintana. And ang weird kasi, naglock ng bintana yung hipag ko, pero bukas na yung bintana. After that, sabi ng kapatid ko, Nis, baka naman kaya mong hulaan. Or baka makita mo, mapadpad ka doon, o kung ano. Tapos, nakita ko na parang may baby. May baby na parang siya. Hindi ko alam kung pamangkin ko yun or what Na parang may kalbo nga na lalaking laging nakahubad yung upper body. Tapos nasa tapat lang ng bahay nila. Hindi pa kasi ako nakapunta dun sa bahay nung hipag ko. Kung saan tumira sila. Dinescribe ko lang na may puno ng langka. Parang ganun ka-exact. Tapos sabi ko, Kuya, parang nagtatransform siya. Or parang gusto niyang abutin yung baby. Yun yung nakita ko. Tapos, nag-cringe yung kapatid ko kasi yung description ko, very yun. Yun daw talaga yun. Yung bahay, yung puno, yung magkatapat na pinto, lahat daw yun, yun daw yun. Nag-cringe yung kapatid ko. And then, after that, nag-decide sila lumipat sa amin. Kasi nga, inaaswang yung hipag ko. Though, hanggang ngayon, hindi ko masabi na I'm 100% naniniwala sa aswang. Pero sa experience namin na yun, parang yes, parang okay, nangyayari pala. Kasi umabot kami sa point na naglalagay kami ng ng asin sa mga pinto. Kasi para iwas daw, ganun. Kasi parang hinabol pa siya. Pwede niyo po ba ma-describe sa amin yung nararamdaman niyo? Kaya may naaamoy po ba kayo ganun kapag nag-astral projection kayo? Pag nagigising ako ng ganun, wala akong nararamdaman na, akala ko normal lang. Kaya nga akala ko most of the time, nagising lang ako. But may nararamdaman, may mga spots na mainit. Alam mo yung feeling na parang hindi ka naman nilalamig or naiinitan, pero parang ang sarap pumunta doon. Kasi ang
parang nakakaakit. Doon na-explain sa akin ng isang exorcism priest na yung nafe-feel ko daw is mga spots daw yun ng ibang dimension. Or papasok na ako doon sa kwento ng Insidious kung alam niyo yung parang ito kasing mag-amang to, yung bata, may pinuntahan siyang liwanag, nakakaakit. Marami ako na-experience na gano'n, nakakaakit. Pero lagi kasing nasa utak ko na dapat hindi ako lumayo sa katawan ko. Tapos may isa pa. Ito, nagkikringe ako dito eh. Totoo yung demon songs. Ano siya? Para siyang orchestra na maririnig mo talaga siya. Ang sabi sa akin, kapag may naririnig ka na gano'n, ibig sabihin parang may demon sa malapit or what. Maririnig mo siya, nakakaakit siya. Kaya natatakot ako sa mga opera, tapos medyo sabi ko, wala, karinig siya nung naririnig ko kapag nag-astral ako. Di kaya demonyo nag-owned nito. Medyo gano'n. Totoo siya. Naririnig ko siya. Tapos yung mga spots na yon, pag nagigising ako, ito yung medyo medyo weird. Yung mga spots na yon, pag nagigising ako, syempre naalala ko naman kung nasan yung spot na yon. Doon sasabihin na may namatay doon, doon daw may nagmulto, doon daw may nakitang may parang aswang. So parang, di ko alam kung alter reality ba siya or what. So mukhang dimension talaga siya. So yun lang naman yung parang na-experience ko. Kasi syempre di na ako lumalayo eh. Takot ko lang lumayo, diba? Na-mention niyo po kanina, nakakausap niyo po yung mga multo, no? May example po ba kayo dyan na short story lang na kinausap niyo talaga yung nakikita niyo? Kwentuhan talaga, oo. Siguro magdadalawang sample ako. Yung isa, may pamangkin, yung mom ko, na namatay siya, medyo binatilyo. And then, hindi ko alam kung bakit nandun siya sa bahay namin. And then, kinausap ko siya. Nagkakwentuhan kami, nalaman ko pangalan niya, nalaman ko yung anong kinamatay niya, anong relasyon niya sa amin, ba't siya nandun. Tapos actually, ang sinabi niya lang na may miss niya daw yung nanay ko. Siyempre, naalala ko yung pangalan. Nung pagkagising ko, hindi kasi makwento nanay ko sa akin ng mga namamatay. Hindi siya makwento. Hindi ko alam kung hindi siya makwento kasi baka naman daw mahulaan ko na or ayaw niya lang talaga pag-usapan. Tinanong ko sa kanya. Sabi ko, Nay, kilala mo ba to? Tapos namatay sa ganyan, sa ganun. Tapos naiyak siya. Sabi niya sa akin, paano mo nalaman? Tapos sabi ko, miss ka na daw niya eh. Gumanon. Tapos naiyak ko yung nanay ko. Kinontak niya yung parents noon, nag-usap sila, nagpadasal sila. So, yun. Pero nasadin ako na parang sabi ko, ano ba naman yan? Makakausap ko na nga lang ang kamag-anak, yung deads pa. Parang ganon. Para di man lang nagkaroon ng chance, kanyan. Tapos siguro, yung isang weird, nung nag-Europe ako. Yes, may multo sa Europe. Nag-Europe ako. Nagstay ako sa isang hotel for a month kasi pinadala ako ng aking company. And then, siguro sa lungkot. Ang hirap kasi kapag nangingibang bansa ka especially kapag Europe. Tapos parang sa building kasi na yun, dalawa lang kaming Asian, hindi pa Pinoy. So, tapos puro work lang ako, work bahay. Ako kasi yung tipo na hindi ako matravel. Puro work lang talaga ako. Mas gusto ko kasi yung mga techie things. May nag-astral ako, hindi ko alam na nag-astral ako by the way. Nag-astral ako, na pagkatagos ko ng pinto, hindi bukas tagos. So medyo sabi ko, ay shucks, ginagawa ko na naman siya. Nakakita ako ng babae. Babae siya, tapos ganda niya, maganda. Akala ko angel sa ganda. Kasi all my life I've been looking for an angel. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang angel. Naniniwala ako may angel. Kaso kasi sa experience ko kasi, siguro lagi ko nakaka-attract multo, demon. Parang, yun, nakipag-usap ako. In-approach ko siya, hey, gano'n. Sabi ko, naku, tama ba tong language yung sinasabi ko? Tapos, alam mo yung itsura niyang gulat na gulat siya sa akin. Ganon. Naano talaga ako. Tapos parang nagulat. Tapos, nagdadanish siya. Sa Denmark kasi yun. Nagdadanish siya. What? I can't understand. You can see me? Yun yung tanong niya sa akin. You can see me? You're still alive? Ganun ang tanong niya sa akin. Tapos sabi ko, I guess so. Yun yung naging usapan namin. And then, napahaba yung discussions namin.
Doon ko nalaman na 1970s pa siya doon. And then, farm nila yun dati, yung hotel. And then, napamahal sa kanya yung hotel. May 3 siyang anak. Grabe, kinikilabutan pa rin ako pag alala ko yung mga pinaggagawa ko. Ayun, may ano siya, tapos naging happy sila. Parang nagulat daw siya na someone who can connect with her. Though, swerte ko nun kasi ito naman yung parang walang pinapasabi. Talagang kwentuhan lang kami. Ano kasi ako kahit nagaganon ako, medyo time-oriented ako. Ikaw, wait lang, para napapatagal na to. May pasok kasi ako. So, nag-separate ways kami. Parang nagsabi siyang, it's nice talking to you. Parang ganun. Tapos, umalis na ako. Then, I get back. Paano makabalik? Gagayahin ko lang ang posisyon. Ako ano iniwan ko, which is matulog. Pagkagising ko, syempre pumasok muna ako. Isiningit ko yung lahat ng info na naaalala ko sa kanya. Sinearch ko. Ano yung history ng hotel? Ano siya dati? Sino may-ari? Ilan ang anak ng may-ari? And yes, it's true. Ano nga siya dati? Yung lahat ng kwento sa akin nung nakausap ko, yun siya noon. And parang pinoprotect niya lang yung land nila kahit na binenta. Siyempre, stun ako na parang, oh my God, ganito kalalim yung hinata ko, and talagang sa Europe ko to ginawa. Nakwento ko siya sa husband ko. Siyempre, unang sabi sa akin ng husband ko, tigilan mo na yan, hindi talaga maganda yung ginagawa mo. What if mapasok ka? Diyan ka pa ba talaga sasapian sa Europe? Ang hirap nun Siyempre, naintindihan ko yung concern sa akin ng husband ko. And then, at that time, hindi na ako nag-connect. Kasi ngayon, siguro na-feel ko, yung curiosity ko sa mga ganito, sa mga nakakausap ko. Kasi mas curious ako sa nakakausap ko Yung history nila, lalo na kapag pagising ko, tapos nasa-search ko na, oh, shit, totoo. Wala, naka-discover na naman ako ng history. Kanino to? Yung curiosity ko na yun versus sa care ng family ko, madali kang mamatay sa ginagawa mo. Like, literal lang, harap-harapan niya sasabi sa akin yun. Ano ba yung madali kang mamatay sa ginagawa? Pinapaaga mo buhay mo. Mas nagmamatter na sa akin yung family ko ngayon. Yun. Paano ko na-control? Yan. Actually, nung nagtanong kami doon sa priest, may mga manabigay naman siyang info sa akin. Like, for example, sa mga kagaya ko daw, wag daw akong basta-bastang magigising. Kasi may chances talaga na iiwan ko yung body ko. Ano kasi ako, mainipin ako Kasi medyo work-oriented or study first, ganun. So gusto ko, late na ako, papasok ako. So lagi akong pabiglang nagigising. Kaso yun nga, minsan di ko na makurot yung sarili ko, ganun. So sabi sa akin ng priest is, pagigising ako, kurutin ko sarili ko just to be sure. Kaso from there, hindi ako na-satisfy. Kasi ang hirap, sobrang hirap ng ganito, yung random kang magigising, na paano ko makakabalik? Makakabalik pa ba ako? Ang hirap. Nag-search ako, nag-try ako ng iba't ibang way. So yun na yung isa, parang wag masyadong wag mabilis ang magigising, tapos siguro wag din ma-stress. Pangalawa, nag-try ako ng pets. Marami kasi akong kakilala na mga lumalapit sa akin na may mga third eye, may mga kakaibang experience, na nagpapalitan kami ng questions Alam niyo sa IT ganyan-ganyan lang ang IT pero maraming kakaiba dyan. I mean, hindi lang sila puro computer. Nagugulat din ako may lalapit sa akin. They're experiencing something. Ganun. So, ngayon, may nag-try sa akin na magsabi ng pet. Nakakatulong. So, una kong trinay kasi dog lover ako, dogs. Kaso, ang problem with the dogs kasi, ewan ko, nag-astral pa rin talaga ako with dogs. Ang mangyayari lang, tatahulin lang nila ako pag nakikita na nila ako, tapos okay na. Tapos na. Then, sabi ko, shucks, sa ganitong na-experience ko, tapos nabuhay kasi ako mag-isa Like, naging independent ako away from my family. Siguro, grow up na Ayoko na din tumira sa pamilya ko habang nagtatrabaho. Nag-try ako ng pusa. It's very, very, very effective. Why? Siguro sa example ko, pag nag-astral ako, unang gagawin ng pusa ko maghihis sa akin. Hindi ako tatantanan, hahabulin ako. Siguro kasi nakikita nila ako as another spirit.
Hindi nila ako nakikita as their meow me. Ganon. Pero, may 4 na pusa kasi ako eh. Yung isa doon, sobrang lambing niya sa akin. Yung meow, siya lang sa 4 ang hindi naghihis sa akin. Yung meow niya, meow ng concern. Then I realized, nag-astral na naman ako. Then I'll sleep. Tapos, itong concern sa akin na pusa na to, ito yung lagi na tumatabi sa akin. Tapos pag feeling ko, babangon ako. Minsan kasi di ko napipigilan. Yung, alam mo yung, di ba, iihi ka sa gabi, gusto mong bumangon, tapos ibang bangon yung ginawa ko, yung bangong naiwan na naman yung katawan. Hahawak agad yung pusa ko. Hahawak agad siya. Tapos, sa akin kasi, sa mga astral, ang laking factor na may katabi. Kailangan may kahawak kaming living things na ang term sa akin nung pare is someone that we will hold us in the human world. Kailangan namin nun. Eh, since namuhay na ako mag-isa, di ko pa kilala yung husband ko nun, yung pusa yung pahawak sa akin. Kasi a living thing that can hold you into this world. Feeling ko alam niya na parang babangon ako. Parang ganun. Kasi naiihi ako, na ano ko. So parang, okay, dahan-dahang babangon. Kasi may humawak sa akin pusa. Tsaka sila din yung parang indicator ko na, okay, I can still feel something. Pag nag-aasal kasi ako, wala akong nararamdaman. Siyempre, di nga ako makahawak eh. Tumatagos nga ako eh. So, ayun. Yun yung laking tulong sa akin. Pusa talaga. Kaya naniniwala ako ngayon. Kasi yung pusa ko nga, naghihis sa akin. Pag nag-astral ako, ano pa kaya yung hinihis nila na hindi ko nakikita or malayo pa, diba? Pero syempre at the same time, nakakatakot din. Pag naghihis yung pusa ng walang tao, alam mo na yun. May something dun. Ano po yung pinaka naging psychological tsaka societal effect po sa inyo ng ganitong klaseng buhay po or experiences? Psychological. Siguro yung pinaka-tinamaan sa akin, nung bata ako, is yung I feel so alone. Wala makaintindi sa akin kung bakit takot ako matulog. Tapos siguro yung feeling din na discrimination within my family. Kasi the fact nga na sila yung unang nagsasabi sa akin na dapat hindi ko ipahalata sa iba kasi kung sila ganun nga reaction nila sa akin, ano pa kaya yung ibang tao? Baka sabihin, baliw na ako, ganun. Kasi I think yung parang nag-hold lang naman sa family ko na talagang naniniwala sila is may mga nailigtas akong buhay, na-guide ko sila. And at the same time, pag may sinabi akong dyan namatay yan, ito yung date niyan, ito anak niyan, legit, like masasearch mo talaga siya. So, alam mo yung paglaki kong iniisip ko, bakit ako? I wanted to be a normal kid. Siyempre, nung bata ako, medyo matabil ako. Paano ka naman magiging normal kid kung sinabi ng mga kalaro mo sa'yo, 5 kayo, pero sa tingin mo, 6 kayo? Ang hirap. Sobrang hirap. I feel so alone. I feel so left out. May mga kakilala ako na hindi ko naman sinasadyang masabi or hindi ko naman sinasadyang malaman nila yung ability ko, that they make fun of it. Lagi nilang pinaparamdam sa akin na ang weird ko, kakaiba ako, baka ikaw yung demonyo. Actually, nangyari sa akin yun. Sinabihan ako na, baka sinapihan na talaga yan. Kaya siya ganyan. Yung mga ganung doubts. Kasi kung kaya siyang masapian anytime, baka hindi na siya yan. Yung mga ganung doubts. Ayun, yun din siguro yung parang negative side na mga nafe-feel ko. And siguro yung pagkikimkim. Kasi ang practice ko ngayon sa buhay, hindi ko sasabihin sa'yo kung hindi ka nagtatanong sa akin. Ayokong lumabas na weird. Ayokong lumabas na nakakatakot. Ayoko lumabas na nantitrip lang. I respect others' opinion. Kasi for me, if it is true, lalabas yan. Like, for example nga, sa work ko ngayon, nung college ako, nung high school ako, hindi ko in-introduce yung ability ko. Diyos ko, ayoko ngang ma-feel so alone eh. I wanted to be a part of norm. Pero, nalaman nila in different cases. Ano po yung gusto niyo pong iparating sa mga manonood po? Sige. Yung gusto ko iparating sa mga manonood is, nandito ako hindi para i-convince kayo of my abilities. But, ang focus ko kasi yung doon sa mga taong kagaya ko. Gusto ko lang sabihin, hindi kayo nag-iisa. Ayan. Inspirasyon natin ng Insidious, guys. Pero wag niyong gagayahin yung mag-amang yun. Medyo ang deadly nung ginawa nila. So, yun. Tapos, sa akin,
mas okay lang na hindi kayo maniwala sa akin, but gusto ko lang sabihin na totoo yung faith kay God. Kasi the reason why I'm surviving, and isa sa mga, kahit hindi naman sa akin sinabi ng pare gagawin ko, nagpe-pray talaga ako. Siguro kaya nga naging strong talaga yung hindi ako nasapian, na-survive ko yung siguro, lagpas 10 years na ng buhay ko, is kasi I always pray. I always have faith, naniniwala ako ng salvation. Tapos, may chances kasi na, kunwari nag-a-astral ako, nahirapan ako makabalik. Ilang bangon ko na, hindi ko pa rin na-pinch yung sarili ko. I really pray so hard. Lord, sige na. Ito na ba yung parang sign mo na end ko na? Lord, wag naman ganito. Parang ganun na, and then miracle happen. So, siguro doon, ang gusto ko lang sabihin, totoo yung prayers talaga. Paniniwala, hindi ako madasaling tao. Hindi ako palasimbang tao, but madasalin akong tao. Nagdadasal ako kahit saan. Kasi, 'di ba, it doesn't mean naman na parang paano ako magpupunta ng simbahan, nag-a-astral nga ako, hindi mo pray na lang ako sa ko. But it still works. Tsaka siguro message ko dun sa mga skeptical or feeling nyo na feeling ko parang psychic to or something. Siguro wag niyo ipa-feel sa kanila na indifferent sila. Though ako, thankful ako sa buong buhay ko kasi siguro mabibilang ko lang sa kamay. Yung parang pina-feel sa akin, nakatulong na nga ako sa kanya, pero minimake fun pa na, ang weird mo talaga. Sobrang thankful ako na lahat sila thankful sa akin rather than laitin ako. Siguro wag na kayo dumagdag dun sa society na yon na ipapa-feel nyo yung indifferent. Kasi, promise, they're also suffering inside. May mga give up sila and hindi din nila ginusto yan. I respect those na alam ko kasi may mga issues na kunwari sinasadyang pabuksan yung third eye. I think kudos sa inyo, lakas nyo. Kung kaya ko lang isoli ito, isosoli ko talaga to. Parang ganon. So yun lang yung message ko. Last question po. Para po sa inyo, is it a gift or a curse po? Ang hirap ng tanong. But sasabihin kong both. Both para sa akin. Doon muna tayo sa negative. It's a curse. I'm suffering from insomnia. Hindi ako inclined matulog. Ang dami na sa utak ko. Alam mo yung hindi ka naman nanonood ng horror movies, hindi ka naman fan ng horror movies, but you've seen worse. Hindi ko siya nakikita talaga na masaya. Guys, dun sa mga nangangarap, well, depende naman sa inyo. Pero pag abnormal na siya, or yung natural talent talaga na hindi mo na makontrol, ang pakahirap. Sobrang hirap talaga. For me, it's a curse. Umabot nga talaga ako sa point na, ba't ganito? Sana kahit third eye naman lang. Yung tulog ko, please, yung tulog ko. Yun talaga, yung tulog. It's a gift. Bakit it's a gift? I can help people. May mga chances na mas nakiklear ko, nako-connect ko. Kasi yung kwento ko, for example, sa mom ko na namimiss lang pala siya noon. And then, meron ding kwento sa husband ko na may gustong ipasabi. Tapos, nung nasabi, may pinapatago palang gamit or whatsoever, tas nahanap. Yung mga ganun na gusto lang talagang kumunik, I was able to help these people. Pero syempre, sa experience ko kasi, sa mundong to, mas marami yung negative. Hindi ko naman pwedeng piliin na, oh guys, doon lang po tayo sa mga gustong magpasabi ng kung ano man dyan. Hindi ganun eh. Hindi ko siya napipili. So, ayun. But I can still help. Parang ganun. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!